Update sa mga dam at ang pagbabawas ng pressure sa tubig sa Metro Manila ating alamin kasama si Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Engineer Dizon, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ninya at Yusek po sa ating pong nanonood. Magandang tanghali po. Bago po tayo tumungo sa mga detalye, kumusta po ang level ng tubig natin sa mga dam ngayon? Ano po ang mga ito, posible sa mga ito ang bumaba sa normal operation level sakaling lumala pa ang epekto ng El Nino po sa bansa? Sa ngayon po Ninya, as of 12 noon ay nasa 201.16 meters po yung ating reservoir. So itong reservoir po na ito, ang Angat Dam, ay dito po natin kinukuha yung 90% po na water requirements po natin para masuplayan po natin yung pangailangan po para sa 20 million po na customers po natin dito sa Metro Manila, Rizal, Bulacan at portions po ng Cavite Province. So on an average po, Miss Nina, ay simula po nung nag-umpisa po tayo ng taon ay nasa 17 cm po kada araw po yung binababa po ng ating Angat Reservoir. Pero base po ito sa ating mga datos ay nasa almost 5 meters po yung binaba po ng ating reservoir simula nung March 1 kung saan po ay talagang wala pong pag-uulan sa ating mga watershed. Engineer, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, kapag bumaba po sa minimum operating level ang Angat Dam, ano po ang magiging epekto nito sa Metro Manila at maging sa mga irigasyon sa Bulacan? Yusek, gusto ko lang din sabihin para maunawaan po ng ating mga kababayan ng ating reservoir, especially sa ating Angat Dam. Historically po ay talaga pong pababa po talaga yung kanyang elevation sa ganitong buwan. May pronouncement man yung pag-asa na mayroong El Nino or La Nina ay normal po talaga po na bumababa yung ating reservoir mula January hanggang June, saka po siya aakyat pagdating ng July hanggang December na kung saan po ay na-experience po natin yung rainy season sa ating bansa. Sa ngayon po, Yusek po, dahil El Nino at kahit nasa normal situation po tayo ay kami naman po sa Angat Technical Working Group ay kailangan po nating isipin po at isaalang-alang din po yung boat requirement po para sa ating water at food security. Kaya po kami sa Angat Technical Working Group ay nagmi-meeting po every month para hindi po natin maabot yung ating minimum operating level na 180 meters dahil basis sa ating Water Code of the Philippines po ang priority na mabibigyan po ng tubig ay ang domestic at municipal use. Posible pa rin po bang bumaba sa minimum operating level ang Angat sa kabila ng requested additional 2 meters sa normal level nito para maging reserve ngayong darating na summer? Actually, Ninya, kung hindi po natin pinush ang MWSS na request po natin na mapataas po natin yung year-end reservoir elevation po natin ng above normal high water level from 212 meters hanggang 214 meters nitong huling buwan ng 2023 ay mas mababa pa sana yung ating reservoir sa ngayon. So sa ngayon ay hindi pa naman po natin nakikita kung maabot natin yung minimum operating level na 180 meters dahil nakabase kami sa nagiging weather forecast po ng Pag-asa. So base po sa naging forecast po nila ay hindi po natin nakikita po na aabot po yung 180 meters elevation ngayong April 2024. Pero since nakapag-issue na po yung Pag-asa ng tinatawag po nilang La Nina Watch po ay in-expect po din po natin na magkakaroon po ng pag-uulan sa ating mga watershed pagdating po ng Mayo at June, which is expected naman po natin ito dahil yung pag-uulan na po yun ay yun po yung magre-refill po sa ating dam para may magamit po tayo next year. Engineer, follow-up lang po, sa inyong monitoring, ilan po ang estimate na sukat ang ibinaba ng water level ngayon ng Angat Dam sa araw-araw? Opo. Tulad po ng nabanggit ko po kanina, Yusek po, ay on an average po ay simula nung nag-umpisa po tayo ngayong taon ay nasa 17 cm po yung binababa po ng ating reservoir kada araw. Okay, inirekomenda po ng NWRB na bawasan ang water allocation para sa Metro Manila. Ano pong inaasahang magiging epekto nito? Actually, yung recommendation po nila ay yun po yung base sa pag-uusap pero base po sa aming pong
na-receive po na information ay hindi po ito babawasan po, no? So na-maintain po yung 50 cubic meter per second na allocation po natin for the month of April. So sa ngayon po ay naiisip po natin na magkaroon po ng tinatawag po natin ng mga pressure management measures po, no, para i-manage po natin yung tubig na binibigay po sa atin na galing sa Angat Dam. Sir, opo, kino-consider daw po ng MWSS ang pagbabawas ng pressure ng tubig sa Metro Manila. Ano po ba ang detalye natin dito? Yusek, sa ngayon ay pinag-uusapan po ng MWSS Corporate Office saka yung ating pong regulatory office, kasama po yung ating mga konsesyonaryo po, no, ang Maynilad at Manila Water, para ma-implement po natin this summer po, no, yung pressure management measures po natin. So yung magiging plano po natin ay babawasan po natin yung pressure po, no, na kung saan po on a normal situation po ay yung pressure po natin sa tubig ay kaya pong paabutin hanggang second floor. Pero sa strategy po natin, Yusek po, no, ay ang pagbabawas ng pressure ay hanggang first floor na lang. So sa ganitong paraan po ay mababawasan po natin yung tinatawag po nating mga losses po, no, sa ating sistema para din po mabawasan po yung consumption po ng ating mga customers. Paglilinaw lang po, sir, kung water pressure reduction po ang inyong iminumungkahi upang makatipid ng tubig, ibig sabihin po ba nito ay walang total water interruption na mararanasan ang Metro Manila? O hihina lamang po ba ang tubig? O may mga oras na walang tubig? Opo, lilinawin natin niya, no, na hindi po mawawalan ng tubig po yung ating mga customers, kundi babawasan lamang po natin yung lakas or pressure po ng ating tubig sa ating mga faucet. Ang gagawin lamang po natin ay during the off-peak hours po, no, mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. po ng umaga, kung saan ay konti lang po yung gumagamit po ng tubig. Pero yung mga interruption, scheduled interruption po na ini-issue po ng ating mga konsesyonaryo, ay ito po yung mga maintenance activities lamang po nila po, no? Sa mga planta, sa mga pump maintenance, yung mga valving activities po na ginagawa sa mga network po natin, leak repair po, yung mga interconnection activities po, no? So itong mga activities na to ay regular naman pong ginagawa po natin at inaprubahan po ito ng MWSS Board of Trustees para mapabuti po natin yung serbisyo po ng ating concessionaires. Engineer, mensahe at paalala niyo na lang po sa ating mga kababayan. Opo, Yusek, ang MWSS po, no, kasama po yung ating mga konsesyonaryo ay hindi po nagsasawa po, no, at patuloy pa rin po yung panawagan po natin sa pagtitipid po ng paggamit ng tubig dahil hindi lamang po gobyerno po, no, yung may responsibilidad po nito, pero tayong lahat po na gumagamit po ng tubig ay may kanya-kanya po tayong responsibilidad. Kaya patuloy din po kaming nagpapaalala sa ating mga social media accounts at patuloy din po kami nagkakandak po, no, ng mga information at education campaigns po natin at naglilibot po talaga kami sa mga barangay at mga schools po, no, para turuan po yung ating mga kababayan sa wise po na paggamit ng tubig. Kaya hiniling po namin Yusek at Ms. Nina sa ating mga kababayan ang kanilang kooperasyon po, no, sa wise po na paggamit ng tubig para maibsan po natin yung epekto ng El Nino, which ang sabi nga po ng Pag-asa hanggang second quarter of this year. Yun lamang po, Yusek at Nina. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS.